Diyos at purihin ang Diyos, bagamat hindi po ako karapat-dapat na mangaral ng kanyang salita dahil sa ako ay punong-puno ng kapintasan. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya ang siyang kalooban niya ang dapat na masunod. Dito po sa binasa ni Brother Adrian, sulat ni Apostol Pablo, ay ipinapakita niya rito yung pagiging alipin ng katuwiran at yung pagiging alipin ng kasalanan. Ngunit bago siya dumating dito, ay ipinakita na niya yung total depravity ng tao. Doon pa lamang sa chapter 3 ay sinabi niya na roon na walang matuwid, wala kahit isa. At kung bakit niya sinabi iyon, mga kapatid, ay dahil kinuha niya ito sa kasaysayan. Doon sa chapter 5 ay tinignan niya na roon yung Adan at ang Panginoong Jesucristo, kung saan doon nagmula yung kasalanan. At ang kasalanan na iyan ay nagpatuloy hanggang ngayon at hanggang sa lahat ng tao pa. At ang salita ng Diyos na ito po ay katotohanan, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, ang ipinapahayag nito, una, yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. At yung pangalawa ay patungkol sa Panginoong Jesucristo na siyang darating at tagapagligtas. At yung pangatlo, tumutukoy din ito tungkol sa buhay at kamatayan na siyang ipinapakita ni Apostol Pablo. So it is about life and death. Yan po yung ating pag-uusapan sa hapong ito. Pero bago po yan, tayo po muna ay yumuko at tayo'y manalangin. O manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay malayang makakasamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapatibay sa aming pananampalataya at ipinapakita mo, Panginoon, ang katotohanan ng buhay namin sa mundong ito. At sa hapong ito, O Diyos, naway muling samahan kami ng iyong Santong Espiritu at patuloy na ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy na siyasatin mo rin kami at ihanda ang aming mga puso na, O Diyos, ay patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. O Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ikaw lamang nawa ang siyang mapapurihan at maluwalhati sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At mula po dito sa ating binasa from chapter 6, Book of Romans, verses 15 to 23, ay isang verse lamang po yung ating tututukan dyan, doon po sa pinakahuli. Although, kukunin din naman natin yung from 15 to 22. Yung 23, ang sabi po dito, basahin ko po muli, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So diyan ko po kinuha yung ating topic mula dyan. Yung topic po natin ay the wages of sin and the great gift of God. Yung kabayaran ng kasalanan at ang dakilang regalo o kaloob ng Diyos. So ano ba yung kabayaran ng kasalanan dito? Ang malinaw na sinasabi diyan ay kamatayan. So yan po yung ating first major points. At ano ba yung dakilang regalo na sinasabi rin dito? Ang sabi diyan ay buhay na walang hanggan
kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan po yung second major points. Ano ba itong kamatayan na ito? Bakit nagkaroon ng kamatayan? Dahil sa kasalanan. Yan nga po ay yung binasa nga natin kanina, doon nagsimula sa kay Adan, na siyang ipinapakita ni Apostol Pablo dito sa chapter 5, na sinasabi niya yung patungkol kay Adan at sa Panginoong Hesus. Dito pa rin sa Romans, na kung saan si Adan, yun yung pinagmulan ng kasalanan. Nung iutos nga ng Diyos na pwede nilang kainin yung lahat ng bunga ng mga punong kahoy doon sa Garden of Eden, na siya nilang nilabag at doon dumating yung kamatayan. Na sinasabi nila kahit hipuin mo, sinabi ng Panginoon na huwag nilang hihipuin ni kakainin ang bunga na iyon, kundi sila po ay mamamatay. Ngunit dahil sa tinukso po sila ng diablong si Satanas, mga kapatid, kaya't makikita natin yung sa major points natin dito, yung kahinaan ng tao. Naging mahina po ang tao. Yung weakness of man. Madaling matukso. Yun po yun. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, from verse 15, sinasabi niya na ni Apostol Pablo rito, yung mga nanalig na sa Panginoong Hesus, yung mga sumampalataya na, napalaya na sa pagiging alipin ng kasalanan, dapat maging matatag na tayo, huwag na tayong maging alipin pa ng kasalanan. At sinasabi niya rito na maging alipin na tayo ng katuwiran. Sinasabi rin niya rito na patatagin ninyo ang inyong pananampalataya dahil doon tayo mahina. Mahina ang tao, mga kapatid, madali tayong matukso. Sa mga politika lamang ay halos lahat ay nagkakandara pa, dahil nagsisilaw sila, natutuksi sila sa pera, sa kayamanan. So dyan tayo mahina. Alam po natin, mga kapatid, sa kasaysayan yung nangyari doon sa Garden of Eden, kung paano sila natukso doon. Nandoon po yung 3 pillars of sin, na kung saan yung 3 haligi ng kasalanan na yun yung umalipin sa atin at yun ay nag-multiply sa puso ng bawat tao. Kaya't yung kasalanan ay lalong lumala. So ano yung 3 pillars of sin na yun? Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Na sinasabi nga ng diablo doon, magiging parang Diyos kayo at malalaman ninyo kung ano yung mabuti at masama. So pumasok doon yung pride of life at nakita rin ng babae yung bunga na yun na napakaganda na parang napakasarap kainin. Yun yung lust of the eyes. Nakita niya. At nakita nila yung kanilang sarili, sila ay hubad. At nagtakip sila ng mga dahon. And that is the lust of the flesh. Dahil nagkaroon na po sila ng sa kanilang kaisipan yung ano bang tawag doon? Ano po? Malaswang kaisipan. So dito, mga kapatid, yung nung nilabag nila yung utos ng Diyos, hindi po sila kaagad namatay. Kundi dumating yung kamatayan. Mababasa natin diyan sa Genesis chapter 3. Na lamang kayo ay sa alabok nagmula, malilibing din kayo doon kung saan kayo nagmula, sa lupa o sa alabok. At diyan nagsimula yung kasalanan at dumating nga yung kamatayan sa lahat ng tao. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. At yung kamatayan na yan, hindi lamang sa ating mga katawan na ito na panlupa, kundi higit sa lahat, mga kapatid, yung kamatayan ay pinapakita ng salita ng Diyos, maging si Pablo
ay yung ating kaluluwa na mapaparusahan ng walang hanggan. Yun naman yung ipinapakita ni Apostol John doon sa aklat po ng Apokalipsis o sa pahayag na sinasabi niya yung ikalawang kamatayan ay doon sa naglalagablab na apoy at asupre na kung saan doon ay paparusahan tayo ng walang hanggan. So nawa mga kapatid ay makita natin itong mga bagay na ito na siyang ipinapakita ni Apostol Pablo dahil ito ay nakakalimutan na natin, maaari naging busy na tayong lahat at hindi na natin nakita yung mga katotohanan ito, pero muli nating sasariwain ang bagay na ito, bagamat alam na nating lahat ito mga kapatid, upang tayo ay muling mapaalalahanan ng salita ng Diyos mula dito. At yamang tayo po ay naging alipin na ng katuwiran mga kapatid, huwag na nating balikan pa yung buhay na noon ay naging alipin tayo, sapagkat yung kamatayan ay hindi po biro. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross, na siya po ay namatay, yun po ay siya na po yung umako, siya na po yung nagbayad nung ating mga kasalanan. Yung kanyang sarili na ang kanyang inalay para sa atin. Pero hindi sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ang ikalawa pong makikita natin dyan, bukod sa kahinaan ng tao, tayo po ay hopeless. Hopeless po tayo sa ating pagiging alipin sa kasalanan. Wala po tayong magagawa para tayo ay maligtas mula doon sa kaparusahang walang hanggan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili at hindi din natin kayang iwasan yung katotohanan iyon, mga kapatid. At walang ibang gumawa ng solusyon kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So yun pa rin. Ang Diyos pa rin ang siyang gumawa ng solusyon mula sa kalagayan nating iyon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi diyan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan po yung ating kalagayan mga kapatid. Tayo po ay mahina, tayo po ay hopeless, wala tayong magagawa tungkol sa bagay na ito, maliban lamang sa habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan, maiksi lamang po tayo mga kapatid dahil alam naman na po natin itong mga bagay na ito. Pero ito po yung isa pong verse na ating babasahin mga kapatid. From Hebreo chapter 9 verse 27, ang sabi diyan, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So kung tayo pong lahat, mga kapatid, marahil ay mananampalataya na, pero nabubuhay pa tayo sa kasalanan. Alam na nating masama, alam na nating kasalanan, pero pilit pa rin nating ginagawa. Alalahanin natin ang talatang ito, mga kapatid. At sa mga taong narito rin na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, maaaring ito na yung panahon. Ito yung pagkakataon na kung tayo ay walang relasyon sa Panginoong Jesucristo, saan papunta yung ating kaluluwa pagkatapos ng buhay nating ito? Yun po yung sinasabi nung may akda mula dito sa aklat po ng Hebreo. At yung sinasabi naman ni Apostol Pablo dito, yung kamatayan na yan, mga kapatid, hindi po natin kayang takasan talaga. Yung kamatayan na yan, tiyak na mangyayari. Ngunit ipinakita niya rin dito yung dakilang regalo. Ayan, po, nandiyan na po tayo kaagad sa second points. Yung dakilang regalo, ano po yun? Nakaloob ng Diyos
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay biyaya at habag ng Diyos. I-demonstrate ng Panginoong Hesukristo doon sa cross yung biyaya at habag ng Diyos. At sabi nga dito sa John chapter 3 verse 16, di po ba? Sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So yung kapahamakan, mga kapatid, ay naroon na. Given na sa atin dahil tayong lahat ay makasalanan. Na siyang pinakita ni Apostol Pablo rito sa chapter 3 ng Book of Romans. Na walang matuwid, wala kahit isa. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sino yung bugtong na anak na yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang ibinigay ng Ama upang mag-alay ng kanyang buhay doon sa cross para sa atin. Kung talagang tayo po ay tunay na sumampalataya sa Kanya at nakita natin yung katotohanan na yon, mamuhay tayo sa pananampalataya. At ituon natin yung ating paningin sa Panginoong Hesukristo, tulad ng sinasabi rito sa aklat pa rin ng Hebreo sa chapter 12 verse 2. Yan po yung buhay pananampalataya. Dapat laging nakatuon yung ating paningin sa Panginoong Hesukristo mula nung tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na yung pananampalatayang iyon, yun po yung mata ng ating spiritual na paningin upang makita natin yung katotohanan iyon, at yung mata na iyon ay dapat nakatuon lamang sa Panginoong Hesukristo kung ano yung kanyang ginawa doon sa cross. Hindi nagbibiro ang Diyos, mga kapatid, patungkol sa buhay at kamatayan na siyang ipinapahayag ng kanyang salita, dahil ang kanyang bugtong na anak ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross. At yung isa pa na ipinapakita dyan, bukod sa biyaya at habag ng Diyos, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos. Nuknukan po tayo ng kasamaan. Hindi natin deserve na maligtas. Hindi natin deserve yung buhay na walang hanggan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin, na siya ring i-demonstrate ng Panginoong Hesus doon sa cross, na pong siya po ay namatay doon at siya'y muling nabuhay. Siya po, yun yung kanyang muling pagkabuhay, yun yung katibayan na mayroong buhay sa kabila. At yung kanyang kamatayan doon, yun din yung katibayan, mga kapatid, na lahat tayo ay nahatulan na ng kamatayan. At yung kanyang unang pagparito, mga kapatid, yun din yung katibayan na siya po ay muling babalik. Kung lahat tayo ay hindi nakatanaw doon sa bagay na yon, na ang Panginoong Hesus ang siyang pag-asa natin, dahil lahat tayo ay hopeless, wala tayong lakas, kundi ang Panginoon lang ang ating lakas. At ngayon nakita natin yung biyaya at habag ng Diyos mula sa Panginoong Hesukristo. Nawa ay patuloy na tayo mamuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, ang pag-aalay po ng buhay ng Panginoong Hesukristo ay hindi po biro. At ang salita ng Diyos ay totoo at hindi rin po siya nagbibiro. Kaya't sa hapong ito, mga kapatid, naway makita natin ang katotohanan ito upang tayo po ay mamuhay sa katuwiran at huwag na tayong magpaalipin pa sa dati nating buhay na alipin sa kasalanan. Kung talagang tayo ay binago na ng Diyos, manatilit po tayong alipin ng katuwiran. Kung paanong si Apostol Pablo, laging sinasabi niya, ako si Pablo, apostol ng Panginoong Hesukristo, alipin ng Panginoong Hesukristo. Nawa, ganoon din naman tayo, mga kapatid. Maging alipin na rin tayo ng Panginoong Hesukristo at huwag na tayong bumalik pa
sa dati nating pagkatao. So, makita natin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross, na siyang laging ipinapahayag sa pulpitong ito, na yung ginawa ng Panginoong Hesus na yun lamang yung solusyon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakita natin yung greatest love of all, yung greatest gift of all, through the Lord Jesus Christ alone. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. O manaming Diyos na dakila, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Sa iyong biyaya at habag lamang po kami umaasa, Panginoon, na sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, doon lamang kami nagkaroon ng pag-asa sa kalagayan naming makasalanan. Deserve namin, Panginoon, na maparusahan. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag ay inabot mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Nawa, O Diyos, ang iyong mga salita ay patuloy na manatili sa aming mga puso at magsilbing katatagan ng aming pananampalataya. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon, at pasasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.